Kung nung isang araw nga ay naghako tayo ng poste, ngayon nga ni ay nandini tayo sa lote dahil magtatanim na tayo ng pechay. Pagkarating nga namin din sa lote, nakita ko nga yung mga tanim ay sibol na, meron ngang okra, ito marami nga yung mga kalabasa na itinanim ni nanay, at saka itong sitaw nga, isang hilera. Malalaki na nga sila dahil hindi ko naman masyadong naipakita sa inyo sa video ng mga nakaraang araw, at pagpunta ko nga din, nakita ko nga yung ating plat na ginawa, yung inasarol ko nung nakaraan. Ay nabasa nga nung ulan dahil nga digay may bagyo, kaya naman eto saktong-sakto, napakaganda na nga niyan durugin. Kaya rin at sinimulan ko na at napakalambot nga lang niya dahil mayabo nga yung lupa. Dahil wala pa naman akong ibang itatanim dito at yung mga buto nga na in-order ko ay hindi pa dumarating, ay eto tataniman nga muna natin ng pechay. Doon kasi sa plat na pinagpunlaan namin ng pechay ay napakarami pang antira at nagsisiksikan sila doon ay hindi sila makalaki, kaya sabi ko yung magandang ilipat dito para nga makalaki siya at gumanda. Kaya eto at habang ako nga ay nagdudurog dito ng lupa, yung asawa ko na lang ang kumuha ng mga pechay na ililipat ko dito. Pagkatapos ko nga magpino ng mga lupa din sa plat ay hindi muna ako tumulong sa pagtanim ng mga pechay. Binisita ko muna itong mga baboy ni nanay. Nakakatuwa nga sila dahil pagkakita nga sa akin ay nag-ingay agad silang dalawa. Kakalanin sa siguro ay may dala akong pang merienda, kaso nga ay wala dahil ako'y nagparnilaan naman para nga magawa ng plat na naglilipatan ng pechay. After ko nga laro-laruin na rin mga baboy din ni nanay, ay napansin ko nga na napakaraming punla pala din ng kamatis. Nalito pa nga ako ng konti kasi sabi ko baka nga ito ay mga talong, ayun pala ay kamatis nga. Kaya sa mga susunod na araw ay marami-rami nga tayong maitatanim na kamatis. Sinanay nga ang nagpunla nun doon at napakarami nga sumibol. After ko nga mag-ikot-ikot pa din sa lote, ay eto tumulong na rin ako sa pagtatanim nga nitong mga pechay. Siguradong mabubuhay naman ang mga ito dahil nga hindi naman mainit ang panahon at saka pasulput-sulput na lang ang ulan. Kaso nga lang sa mga susunod na araw ay may darating pa nga ng mga bagyo. Para nga mabuhay yung ganito na kalalaking pechay, yung mga ganito na katatangkad, kapag itatanim na nga siya sa lupa ay dapat nakalitaw nga yung kanyang mga talbos or yung kanyang mga maliliit na dahon sa gitna. Nakalimutan ko anong tawag. Aso talaga naman. So ayun, basta ganun, kailangan nakalitaw yung kanyang pinakamaliit na dahon. Kung isang punla na ito, kahit konti na nga lang kanyang dahon ay talagang mabubuhay dahil maganda rin yung kanyang ugat. Tapos pinalitaw ko nga nung itinanim ko yung kanyang talbo sa gitna. At hanggang dito na lang muna ulit guys. Please follow, like, and share for more videos. Thank you for watching.